Habol hininga ako ng kumalma. Nakasalampak ako sa sahig at nakasandal sa isang sulok ng opisina ni Tio Rieko. Nagmukhang nilamukos na bagyo ang lugar. Ang tiyuhin ko naman at ang vampirang albularya ay nasa kabilang dako ng silid. Kapwa pinipilit ang kanilang mga sariling makabangon matapos kong patalsikin. Pasensya na po, Tio Rieko. Halos pabulong kong sabi, kasabay ng mabibigat na paghinga. Lumapit naman sa akin ang tiyuhin kong mukhang 15 anyos na binata. Inilahad niya sa akin ang kanyang palad upang akayin akong makatayo. Sabi niya, "Yan mismo ang sinasabi ko, Mara. Hindi ka pwedeng basta-basta nilang sumugod sa pugad ng mga mandurugo. May kasama silang may tuturing na Panginoon ng mga aswang o vampira rito sa Pilipinas. May kasama silang isang danag. Kapag sumugod ka roon at nawala ka sa sarili mo ng ganyan, garantisadong mamamatay ka. Ni hindi ka nga nakapalag nung una mong punta roon eh." Gusto kong mga tuwiran. Gusto kong sabihin hindi ako handa nung una kong punta. Pero naisip ko ring, yun nga mismo ang pinupunto ng tiyuhin ko. Kailangan ko munang maghanda ng maigi. Napabuntong hininga ko, humawak ako sa palad ni Tio Rieko at tumayo. Sabat naman ang albularya, mas maigi kung aaralin muna namin ang mga kilos ng mga manduruko at lalong-lalo na ng danag. Alalahanin ko raw ng malinaw ang nangyari sa Tagong Gusali. Tapos, tsaka kami bumuo ng solidong plano. Tumulong muna ako sa paglilinis sa opisina ni Tio Rieko. Medyo lutang ang utak dahil iniisip ko sina Lorena at Rafael. Gumugulo din sa kalooban ko kung bakit ganito katindi ang epekto sa akin sa nangyari sa mag-anak. Kasunod noon ay naisip kong baka tama sa Tio Rieko. Baka parehong dugo ng babaylan ang dumadaloy sa dugo namin ni Lorena at Rafael. Hindi ko rin maiwasang alalahanin ang mga nangyari sa gusali. Napunta ako roon dahil sinundan ko si Gabo. At napunta roon ng pulis dahil sa mga nawawalang kalalakihan. Ang mga lalaking ginagawang alay para sa danag. Napansin kong pawang matitipon ng mga lalaki ang kanilang kinukuha. May mga nakita rin akong gamit sa pagsasagawa ng ritual, gaya ng mga kristal at mga itim na kandila. Hindi ko nga lang sigurado kung gagamitin lang ba nila iyon para buhayin ng danag. O baka may silbi pa rin ang mga iyon pagkatapos. Sinabi ko ang mga naalala sa albularyong vampira. Siyempre, di ko rin pinalagpas na ulitin sa kanya kung paano ako napabagsak ng babaeng iyon. Isang mabilis na kilos at nagawa niya akong makalmot. Isang malakas at madiin na kalmot kung saan galing ang laso na muntik ng pumatay sa akin. At mula sa mga impormasyong iyon ay nakabuo kami ng medyo maayos na plano. Medyo, dahil hindi pa rin sigurado. 2 araw pa ang lumipas. Nakita ko na lang ang sarili sa labas ng burol ni Gabo. Maraming nakiramay. Ibig sabihin ay napakabuting tao talaga ng pulis at ng kanyang asawa. Halos wala nga akong makitang nagsasaklaan doon. Malamang bilang respeto sa namayapang alagad ng batas. Iyon nga lang ay hindi ako makapasok kahit nakaanyang pulubi ulit ako. May napakaraming bawang kasi ang nakalatag sa palibot ng kanilang bahay. Sa narinig ko, pangontra raw iyon sa mga aswang na balbal. Nanay ni Lorena ang naglagay. Dumayo pa raw ang nasabing matanda mula sa Visayas. Matapos mabalitaan ang nangyari sa manugang. Tuloy, hindi ko makita si Lorena na sinasabing nawala sa katinuan. Maski si Rafael ay hindi ko rin makita. Lumibot ako sa bahay. Wala talaga akong makitang pwedeng lusutan. Kargado talaga ng mga pangontra ang paligid. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit nakakaramdam ako ng ibang kaba. Pamilyar na kaba. Bagamat wala naman akong makitang mali o kakaiba. Tipo ng kaba na parang nagsasabing kailangan ko mag-ingat. Pumikit ako at nakiramdam. Una kong napansin ang damdamin ng mga tao. Nagahari ang pakikiramay sa naulilang mag-ina ni Gabo. Ramdam ko ring may mga nagdadalamhati, maliban kina Lorena at Rafael. Siguro ay mga kamag-anak ng pulis. Naramdaman ko ring may isang napakapayapa ng damdamin. Nakuha noon ang pansin ko. Kailanman ay wala pa akong nakasalubong na ganoon kabalanse ang kalooban. Kaloobang mahirap yanikin ng anumang positibo o masamang damdamin. Naglakad-lakad pa ako. Nang makarating sa may likod, ay may nakita akong puno sa loob ng sementadong bakod. Lumundag ako at pumatong sa isang makapal na sanga. May naramdaman ako roong presensya ng isang nilalang ng dilim. Ngunit napakahina lamang nito. Sa sobrang hina ay hindi ko na matukoy kung saan galing. Pwedeng sadyang mahina lang talaga ang pinagmumulan. O baka humina na lang sa pagdaan ng mga oras at araw. Pumikit ako ulit at sinubukan ko pang tukuyin ang presensyang iyon.
lalong kumabog ang dibdib ko. Pamilyar talaga sa akin, bagamat hindi ko makumpirma. Hindi rin naman iyon sa mga manduruko o kahit ang danag. Dumilat ako at muling nagpalingalinga. Wala akong makitang ibang tao sa bahaging iyon ng bakuran. Marahang umihip ang hangin. Maging iyon ay pinakiramdaman ko. Ngunit sadyang wala na akong masagap na iba pang kakaibang presensya. Ilang sandali pa, narinig kong may pumalahaw ng malakas mula sa loob ng bahay. Boses ni Lorena. Sinasambit nito si Gabo. Pansin ko ring mukhang nagwawala ito. Dumarami ang mga nagsusumigaw na parang pinipigilan si Lorena. Ilang sandali pa ay narinig ko nang umiiyak si Rafael. Kumabog pa ng husto ang dibdib ko. Nagtiim ang mga bagang ko. Gusto ko talagang pumasok. Sinubukan ko. Bumaba ako ng puno at tinapak ko ang isang paa sa may bakuran. Ngunit agad ko itong kinabig na makaramdam ng mahapde. Mabilis akong napabalik sa ibabaw ng makapal na sanga. Napamura ng mapansing may mga dinikdik na bawang sa lupa. Pakiramdam ko rin ay may kung ano pa roong nakakapaminsala sa isang nilalang ng dilim. Ilang minuto pa ay biglang tumunog ang beeper ko na bigay ni Tio Riego. Pumahalo ako sa dilim, doon mismo sa ibabaw ng sangang nalilimliman ng mga dahon. Mahirap na at baka may makakita sa isang pulubing may beeper. Tinignan ko ang mensahe roon. Sinasabi ni Tio Riego na may panganib. Mas maigi raw na magkita agad kami sa napagkasunduang lugar. Lumingon ako sa bahay ni na Lorena. Nakita kong nakadungaw na sa bintana ang bata. Nakatingin siya sa akin. Kinakawayan niya ako. Pinapalapit niya ako. Napalunok ako ng laway sa isip na nakikita niya talaga ako. Kahit nakahalo ako sa mga anino. Umiling ako. Sumenyas akong babalik lang ako. Hindi ko nga lang sigurado kung naiintindihan niya ako. Lumabas ako sa anino at tumalikod. Bababa na sana ako palabas ng sementadong bakod. Ngunit, walang ano-ano ay bigla na lang sumigaw si Rafael. Ate! May monster! Nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman kong may papalapit na madilim na presensya. Nagtaka kung paano naramdaman agad ni Rafael ang isang iyon. Nauna pa nga siya sa akin eh. Lumingon ako at saktong nakita ko ang isang babaeng tumatakbo papalapit sa akin. Mabilis siyang lumundag at inambahan ako ng suntok sa muka. Ngunit nakailag ako pakaliwa. Mabilis kong hinablot ang kanyang braso, tsaka binalibag siya papasok ng bakuran. Doon ay agad siyang napasigaw. Nakita kong umusok ang kanyang balat dahil sa mga pangontrang naroroon. Muli akong tumingin sa bata. Nanlalaki ang mga mata ko nang makitang may kasama na si Rafael. Isang matandang, medyo kahawig kay Lorena ang muka. Sigurado ay iyon ang kanyang nanay. Noong una ay nakatingin iyon sa babaeng dumadaing sa lupa. Ngunit agad din itong binaling ang tingin sa akin at tinitigan akong maigi. Muli na naman akong napalunok ng laway nang maramdamang pamilyarang titig na iyon. Kumabog ang dibdib ko, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa takot. Pakiramdam ko ay may nabuhay na nakabaong pangit na alaala sa kalooban ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang mga matang iyon, kahawig ng mga mata ni Lola Lucita. At sa kanya nagmumula ang napakapayapang kaloobang nauna ko nang napansin. Napatingin ako sa babaeng nasa lupa nang unti-unti na itong bumabangon. Lumingon ako kay Rafael at nginitian ko ang bata. Tinapunan ko rin ng makuhulog ang tingin ng matanda. Pagkatapos ay tumuloy na ako sa paglundag palabas ng bakod tsaka mabilis na kumaripas palayo. Gaya ng inaasahan ko ay sinundan ako ng babae. Isang manduruko, bagamat nakaanyong pangkaraniwang tao pa lamang naman. Binilisan kong lalo ang pagtakbo. Sumuot ako sa madilim at tahimik na kalye. Dinig ko ang pag-angil ng babae. Sabi nito, Humanda ka sa akin, babaeng vampira! Igaganti ko ang mga kasama ko! Papatayin kita! Papatayin kita! Nagtataka ako. Bakit niya gustong gumanti sa akin? Kung tutuusin nga, ako ang dapat magsabi sa kanila nun eh. May nangyari ba habang nasa hideout ako? Pinakawalan ko ang anyong pulubi. Binilisan ko pa ang pagtakbo. Nang makarating kami sa isang tagong eskinita, ay narinig ko na ang pumapagaspas ng mga pakpak. Lumingon ako. Nakita kong tuluyan ang nagbago ng anyo ang mandurugo at papasalubong na ito sa akin. Humarap ako ulit sa daan, bagamat pinapakiramdaman ko siya sa likod ko. Tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo. Nang maramdaman kong maaabot na niya ako, bigla ko siyang hinarap at sinalubong ng isang sapak sa kaliwa niyang sentido. Dahil doon,
Lumihis ang kanyang lipad pa kanan. Subalit, nagawa niyang may tukod ang isang paa sa lapag at nakabuelo pa para kalmutin ako. Hindi ko alam kung may lason din ba ang kanyang mga kuko, tulad ng sa kanyang Panginoon. Pero buti ng sigurado, agad akong lumundag patras upang umiwas. Winasiwas pa niya ang kanyang mga kuko sa akin. Tuloy lang ako sa pag-ilag. Doon ko na siya kinausap habang tuloy lang sa pag-iwas. Ano bang problema mo? Bakit ba galit na galit ka sa akin? Ako nga tong napuruhan ng Panginoon yun noong nakaraan eh. Umangil ang mandurugo at lalong naging agresibo. Sabi nito, "Huwag mo na akong paikutin! Bumalik ka at tinabangan mo kami! Pinatay mo ang isa sa amin at sinaktan ng iba! Walang kwenta ang mga vampirang nagmanman sa amin! Pero ikaw na natatangi! Hindi ka na dapat buhayin!" Kinausap ko pa siya. Kako, sigurado ba siya sa kanyang sinasabi? Ilang araw nga kasi akong wala sa probinsya ng Quezon. Ngunit ayaw niyang makinig. Sigurado raw siyang mukha ko ang nakita niya. Nagtaka akong lalo. Paanong nakita nila ako? Muli kong sinalo ang isang braso ng babae. Malakas ko siyang tinadyakan sa sigmura. Napasuka siya ng dugo. Pagkatapos ay sinuntok ko siya sa may panga. Hinawakan ko ang kanyang buhok. Tsaka hinila siya pasubsob sa lupa. Doon ay sinapak ko naman ang kanyang batok. Bumagsak siya sa lupa at tinapunan niya ako ng matalas sa tingin. Unti-unti na rin siyang bumabalik sa kanyang anyong tao. Sinabi ko sa kanya, "Hindi kita papatayin. Isang pagkakamali lang ito. Maniwala ka sa akin. Hindi ako ang sumalakay sa inyo sa ikalawang pagkakataon." Naputol ang pagsasalita ko nang mapansing wala ng malay ang babae. Napabuntong hininga ko. Lumingalinga at tinalasan ng pakiramdam. Mahirap na at baka may kasama pa palang ibang halimaw ang pinabagsak ko. Subalit, nanatiling tahimik at madilim ang skinitang kinaroroonan namin. Wala rin akong masagap na iba pang madilim na presensya. Doon ko na siya kinarga, tsaka agad nang tumakbo papunta sa parke. Nadatnan ko roon si Tio Riego at 7 sa kanyang mga tauhan. Kulang sila ng 2. Halata ko ring napalaban sila sa kung saan. Sinalubong ako ng tiyuhin ko at tinanong kung sino ang babaeng karga ko. Sinalaysay ko sa kanya ang nangyari. Sinabi kong isang mandurugo ang dala ko. Kita kong kumunot ang kanyang noo. Sinabi niyang katakataka ang galit ng mga mandurugo sa amin, lalo na sa akin. Pareho nga naman kasi naming alam na wala ako sa probinsya ng Quezon itong mga nagdaang araw. Ang nangyari tuloy, nagmukhang inaabangan ng mga mandurugo ang gagawin naming pagsalakay. Hindi iyon inaasahan ni Tio Riego, kaya nalagasan ng 2 ang kanyang pangkat. Bagamat nagawa naman nilang makapatay ng 2 ring mandurugo. Napabuntong hininga ko. Nilapag ko ang babae sa lupa. Sabi ko, "Pasensya na, Tio Riego. Dahil sa akin nadamay pa kayo." Tinapik niya ang balikat ko. Muli siyang nagsalita. Hindi na lang ito ganoon kasimple, Mara. May nagkukunya rin ikaw. May kung sinong nagbabalak gumawa ng malalang lamat sa pagitan ng danag at ng mga vampira. At dahil ikaw ang pinapalabas niyang sumalakay sa mga mandurugo, ibig sabihin ay gusto niyang magkaharap kayo ng danag. Napamaang ako sa kanya mga sinabi. Agad umikot ang utak ko. Sinusubukan kong isipin kung sino ang posibleng totoong kalaban namin ngayon.